Celine's POV. Celine, baby, me and your daddy wants to tell you something. Napatingin ako kina mami at daddy na nasa harapan ko nang marinig ang boses ni mami. Ibinaba kong lapis na hawak ko at tinigil muna ang pagdodrawing sa malapad na canvas para harapin sila. Ano po yun? Kunot noong tanong ko sa kanila. Their faces were serious. Minsan ko lang makitang seryosong dalawa, kaya ibig sabihin noon ay seryoso rin ang sasabihin nila. Tumingin ako kay mami at binigyan niya lang ako ng makahulugang tingin na para bang sinasabi niyang, "Brace yourself, anak." Napabaling ako kay daddy nang tumikim siya bago magsalita. "You're getting married, Celine." 4 na letra lamang ang salitang binitawan ni daddy. Ngunit para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yun. Hindi ako makagalaw sa kinaupuan ko. Hindi pa rin nagsisingkin sa utak kong sinabi niya. Ako? Ikakasal? Joke ba to? I beg your pardon? I blink. I can't process what he just said on my mind. His word keeps repeating and repeating but I can't just process it. You're getting married, Celine. Ulit ni daddy. Napapikit ako't nanginginig ang labi na nagsalita. Pero masyado pa po akong bata para mag-asawa, daddy. Hindi pa po ako handa. Nakatingin ako sa mga mata ni daddy habang binabanggit yun. Baka sakaling bawiin niya ang sinabi niya. Ilang taon ka na ba, anak? Si mami naman na nagtanong. Naguguluhan man ay sumagot pa rin ako. 26 po. See, you're already in the right age to get married na, anak. Hindi ka na bumabata pa. Aniya tipid akong nginitian. Napaiwas naman ako ng tingin. Gusto ko magtampo sa kanila. Gusto kong humindi ngunit hindi ko yan kayang gawin sa kanila. I don't want to disappoint them. When? As soon as possible. Yun lang ang sagot ni daddy at lumabas na sila ng silid. Napatulala ako sa kawalan. Hindi ko pinangarap ikasal pero hindi pa talaga ako handa. Hindi ko pa nga naranasan ang umibig tapos malalaman kong ikakasal na lang ako bigla. Kahit ayaw ko hindi ko kayang salungatin ang desisyon ng mga magulang ko. Sa kanila ako namulat, silang dahilan kaya nandito ako ngayon. Kung wala sila, wala rin ako. Alam ko namang ginagawa nila yon para sa ikakabuti ko, pero ikakabuti ko nga ba? Ayoko matali sa lalaking hindi ko naman mahal. Paano ko siya pakikisamahan? I don't want to enter a loveless relationship. Napabuntong hininga ako nang may maalala. Hindi ko man lang natanong kung sino tanong pangalan na magiging asawa ko. Pinilit kong tapusin ang dinodrawing ko para may mapaglibangan naman ako kahit papano. Nagugutom may, ayokong lumabas ng kwarto. Hindi ko pa sila kayang harapin dahil baka kung ano pang masabi ko. Ayaw ko pang ikasal. Ngunit saglit, napatingin ako sa dinodrawing ko. Napangiwi ako ng mapapangit ko lang yun. Paano ko na lang kaya ito pipintahan? Napapikit ako saglit at kinuha ang aking cellphone na nasa bedside table para tawagan si Emily, ang kaibigan ko para may makausap naman ako kahit papano. Gusto ko lang kasing ilabas ang nararamdaman ko. Hello Celine, kamusta ang love life? Nakangiti siya nang nakita kong mukha niya sa screen. Napangiwi ako sa tanong niya. I'm getting married. Halos malaglag ang panga niya sa sinabi ko. Ano? Ulitin mo nga. Ikakasal na kako ako. Kumurap-kurap siya kaya napatawa ako. Hala? Hindi ako makapaniwala. Paano? Hindi rin ako makapaniwala, Emily. Kakasabi lang sa akin kanina ni na mami at hindi pa ako handa. Ano na lang kaya ang gagawin ko? Problemado kong sabi habang nakatingin ng maigi sa screen. Umaasa na may ma-advise siya sa akin. Ano bang pangalan ng mapapangasawa mo? Pag ayaw mo't pogi yan sa akin na lang. Biro niya, tila pinapagaan na pakaramdam ko. Napatawa naman ako. Sira, ano ngang gagawin ko? Go with the flow na lang. Kaya mo bang tumanggi sa mga magulang mo? Umiling ako. Hindi ko kaya. Masyado ko silang mahal para hindian. Naman pala, just trust them, Celine. Hindi sila magdedesisyon na ikakapahamak mo. Lalong-lalo ng mami mo. Mom knows the best nga, hindi ba? She smiled at me, a genuine one. Ngumiti ako pabalik kahit papano'y gumaan ang pakaramdam ko. Nagpaalam kami sa isa't isa bago ko pinatay ang cellphone ko.
Sakto naman pagkalam ng sikmura ko. Nagugutom na talaga ako. Tumayo ako't napagdesisyonan ng bumaba. Akmang pipihitin ko na sanang saradura nang bumukas yun at nakita ko si Mami na nag-aalalang tingin sa akin. May dala rin siyang tray na puno ng pagkain. Mas lalo tumunog ang tiyan ko kaya sabay kaming napatawa. Biglang natunaw ang pagtatampo ko. Akala ko hindi ka nabababa. Pasensya na anak ha, kung biglaan. Para rin naman sa'yo yun. She smiled warmly at me. Naintindihan ko po. Sabi ko na lang. Inaya ko siya papasok sa loob. Binaba niya muna ang tray sa bedside table ko at umupo sa malambot na mattress ng kama. Ma'am, how can I live in the same roof with him? I don't want to tie a knot with a man I don't even love. I initiates out of nowhere. Anak, I'm really sorry but this is your father's decision and I agree with him. This is also for you. You are only daughter and we don't want to risk you. This is for your sake, Celine. Trust us. We have enemies outside and they want to take you away from us. And this man who will you marry is powerful and can protect you more than what we can do. I'm sorry, baby. Don't worry, he's a good man and I'm sure he can take care of you. We only want what's good for you. You know how much we love you, right? Always keep on your mind that we love you so much. She gave me a reassured smile. Tumango-tango naman ako. Okay, 70% payag na ako pero mabibisita ko pa rin po ba kayo ni Daddy? Hindi ko po kayang mawalay sa inyo eh. Nakanguso kong sabi. 16 na ako nang bumukod ako sa kanila ng kwarto. Nung una pa nga hindi ako makatulog pero kalaunan ay nasanay din naman ako. Hindi lang talaga ako sanay na mapalayo sa kanila kasi hindi ko talaga kaya. Tumawa naman si Mami at niyakap ako. Of course baby, ikakasal ka lang naman eh. Hindi ka kikidnapin palayo sa amin. Hinayaan niya muna akong kumain at nang maubos ko yun ay nagtanong muli ako sa kanya. Sino po bang mapapangasawa ko? Hindi niya naman po kasi sinabi kanina. Ani ko habang nahihiyang nakangiti. Why do you ask? Taas kilin na tanong sa akin ni Mami na naming niloso po, ngunit kapag kuwan ay tumawa din. Malalaman mo mamaya, Celine. Hala siya. Mauna na akong bumaba ha? Mag-aayos pa ako kasi dapat maganda akong mamaya. You should take a bath again and wear something fancy. May pupuntahan tayo. Hinalikan niya muna ako sa pisnit kinuhang pinagkainan ko bago bumaba. 3 palapag ang bahay namin at modern style yon. Sa 4 palapag ang kwarto ko habang sa 2 naman ang kina Mami at Daddy. Ang totoo niyan, 2 sana kami magkapatid ngunit nakunan si Mama. Dahil sa stress, we have many enemies when it comes to business. They are always competing with us. Buntis nun si Mama, 5 buwan na. Kinuha yun ng pagkakataon ng mga kalaban para sugurin kami. Some pulled their investment in our company. They ruined our family name. They played dirty. Munti ka nang bumagsak ang kumpanya namin at problemadong mga magulang ko. Gusto ko mang tumulong wala naman akong alam pagdating sa business. Minsan na akong tinrain ni Daddy dahil akong tagapagmana pero hindi ko talaga kaya. Hindi para sa akin ang business world. Sa sobrang daming problema ay nakunan si Mama. Namatay ang kapatid ko sa loob ng tiyan niya. Halos mawalan kami ng pag-asa noon. Mabuti at tinulungan kami ng mga Santiago. Sila ang dahilan kung bakit umangat muli ang kumpanyang pinaghirapang itayo ng mga magulang ko. Utang na loob namin sa kanila yon. Hanggang ngayon naman, salamat sa Diyos at tinulungan nila kami. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Papa at si Mon Santiago. Tinutulungan nila kami, tinutulungan din naman namin sila. Kumbaga ay magkakampi ang mga kumpanya namin. Naputo lang iniisip ko nang may maalala. Kailangan ko nga palang maligo. Matapos maligo ay naghanap ako ng maisusuot. Yung floral dress ang pinili ko hanggang itaas ng tuhod ko ang haba nun. Medyo hapit yung sa akin kaya kapag yumuyuko ako'y luluwa ng hinaharap ko. Napabuntong hininga na lang ako, tinatamad na akong hubarin pang suot ko at maghanap ulit ng iba. Kaya ito na lang. Pinaresan ko yung ng 3 inches na kulay pulang pumps. Hindi ko na kailangan pa ng makeup para gumanda. Hindi naman sa pagmamayabang pero natural ang ganda ko. Ang sabi ni Mami ay may pupuntahan kami, kaya kahit ayoko ay naglagay pa rin ako ng makeup. Light nga lang. Kulay brown at may konting maroon ng eyeshadow ko. Natural ang kilay ko kaya hindi na kailangang ihitan pa yon. Matangos ang ilong ko kaya hindi na kailangan ng nose line. Hazel ang mga mata ko kaya hindi na kailangan pa ng contact lens. Natural na kulay pula at plump ang labi ko kaya hindi na kailangan ng lipstick doon pero nilagyan ko pa rin.
Makapal ang pilik mata ko kaya waistline na lang ang nilagay ko doon para tumayo naman at magmukhang kaaya-aya kahit papano. Blinover ko naman ang buhok bago yung brinade at pinatungan ng puting laso. Napatingin ako sa refleksyon ko sa malaking salamin na nasa harapan at agad ng pangiti. Ang ganda ko. Nag-selfie muna ako at pinost yon sa FB. Wala pang isang minuto ay nakalimang daang heart na yon. Napangiti naman ako. Ang ganda ko talaga. Biro lang. Kinuha kong Gucci purse ko para may paglagyan ako ng card at cellphone ko bago bumaba. Nakita ko naman na kanina pa pala naghihintay sina mami at daddy. Pinuri naman nila ako ng ganda ko daw. Alam ko naman yun at hindi na nila kailangan pang ulit-ulitin sa akin dahil nasasaktan ako. Truth hurts. Limousine ang sinakyan namin kaya hindi ko maiwasang magtanong. Madalang kasi nila itong gamitin kaya nakapagtataka talaga. Saan po ba tayo pupunta at limousine pang ginamit natin? Hindi naman nila ako sinagot kaya napaismid ako. Ang snubber naman ng mga magulang ko. Maya-maya pa'y tumigil kami sa isang mamahaling restaurant. Masasabi kong mamahalin yun dahil kitang-kita naman sa loob at ilang beses na kaming kumain dito at talagang luluwa ang mga mata mo sa presyo. Pagpasok namin ay walang tao, narentahan siguro. 2 palapag ang restaurant na ito kaya naghagdan pa kami at halos malaki ang mata ko nang makita ko mga Santiago na nakapwesto sa mesa at upuan na nasa gitna. Doon ay minapagtanto ako. Damn! Don't tell me. Ayaw ko mag-conclude. Bumalik ang mata ko sa harapan. Magarbong disenyo nun at may stage din sa gitna. Nahihiya akong umupo sa harapan nila, ngunit bago yun ay bumati muna ako sa mag-asawang Santiago. Ngiting-ngiti sila habang nakatingin sa akin. Good evening po, tita. Tito, I smiled and greeted. Good evening din sa'yo, iha. They greeted back. Wait a minute, my son is already on his way with Angelica. Ani ni Tito Mon Santiago. Si Angelica ang babaeng anak nila na siyang bunso kay overprotective ang pamilya sa kanya. Well, what can I expect? We're talking about the Santiago right now. Mga bigatin. Ilang sandali pa ay halos malaglag ang pangako nang makita ko kung sinong tinutukoy niyang son. Hindi ako magkakamali. Bakit ba hindi ko naisip to? Halos mahulog ako sa kinaupuan ko na magtamang mga mata namin. Ramdam na ramdam kong paninigas at panginginig ng katawan ko sa magkahalong kaba, hiya at takot. Bakit? Hindi kaya siyang mapapangasawa ko? Pinanood ko siyang maglakad papalapit sa amin at umupo sa harapan ko nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Parang gusto ko na lang lamunin ng mesang nasa harapan ko. Tumayo sina Tito Mon at Daddy. Sabay silang nagtungo sa stage habang may hawak na microphone. Okay, mic test. Good morning. Ladies and gentlemen, panimula ni Tito Mon na nakangisi kaya napakunot ang noo ko. Kami lang naman ang nandito eh. We are here today together. Joke lang, eto na. Si Daddy naman ngayon. Halos nagtawanan naman lahat na nandoon at wala pa man ay alam ko nang sasabihin nila. Napabuntong hininga ko at napasulyap kay Lucas na hindi ko inaasahang matamang nakatitig sa akin. Siyang mapapangasawa ko. Hindi nga ako nagkakamali dahil in-announce nilang tungkol sa kasal namin. Hindi naman nagsasalita si Lucas na nasa harap ko. Mukhang tutol din siya sa tulad ko. Paano na kaya magiging buhay namin? Paano namin pakikisamahan ang isa't isa? Hindi naman kami masyadong magkakilala. They both congratulated us. Ngumiti na lang ako pero kahit papano ay napanatag ako na si Lucas ang mapapangasawa ko. At least our family knew each other and yes, I am going to marry a billionaire named Lucas Santiago. Good luck to me. Matuloy na lumipas ang mga araw. Isang umaga, nagising na lang ako na araw na pala ng kasal ko. Dahan-dahan ako naglakad papuntang altar habang akay-akay ako ni na mami at daddy. Sa simbahan ginanap ang kasal namin habang sa isang kilalang resort na pag-aari ng mga Santiago, gaganapin ng reception. Tahimik ako naglalakad kahit na nangangatog ang tuhod ko habang taimtim na pinapakinggan at sinasaulong liriko ng wedding song namin. I'm so happy, Celine. Boses yun ni mami na naluluhang naglalakad sa tabi ko. Tipid ko na lamang siyang nginitian. Masaya rin naman ako. Masaya ako nakikitang masaya sila. Sapat na yun para ituloy ko tong kasal at huwag tumakas. Habang sinasabayan ng tugtog ng musika ay para bang may nagtulak sa akin na magtaas ng tingin at bumaling sa altar na hindi ganong kalayo ang distansya sa akin. Napatingin ako sa kanya na siyang nakatingin din sa akin at sa sandaling magtamang paningin namin ay hindi na napigilang maging emosyonal. Ikakasal na ako. Bata pa lamang ako'y pinangarap ko ng ikasal sa lalaking mahal ko't mahal ako. Mula sa damit na isusuot ko, sa simbahan, sa reception, sa mga ninang at ninong,
I always dreamt about my wedding. Gusto ko ng kasal na tulad sa mga magulang ko. May ngiting nakaguhit sa kanilang mga labi habang binibigkas sa mga pangako sa isa't isa. Ngunit heto ako ngayon, ikakasal nga pero sa taong hindi ko naman mahal at hindi rin ako mahal. Ang unfair talaga ng mundo. Hindi ko na malayong nakarating na pala ako sa harapan niya. Maingat akong binitawan ni na mami at inilahad sa nakatayong si Lucas sa harapan ko. Sa sandaling pagdampi ng katawan namin ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi naman si Lucas umimik habang ako'y nakaisang timbang luha na yata. Naiyak nga kasi talaga ako. Iniisip ko pa lang ang pagsasama namin ay nahihirapan na ako. Tulala ako habang siya'y nakatitig lamang sa akin. Nagsimula ang seremonya. Ramdam na ramdam kong intensidad ng paninitig ni Lucas kaya't hindi ko magawang salubungin yun. After saying I do, it's now our time saying our vows in front of God, the priest and the people. I vow to protect you with all my heart in any ways I can. I will do everything for you even if it means sacrificing myself. I, Lucas Santiago, take you the Celine Har Mendoza to be my lawfully wedded wife, to have and to hold from this day forward for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Dahan-dahan ni Lucas binigkas sa mga katagang yun habang nakatingin sa mga mata ko. Sinuot niyang singsing sa daliri ko nang hindi pinuputol ang tinginan namin. Napapikit ako ng marahan bago binuka ang bibig ko para magsalita. Nakalimutan kong sasabihin ko kahit ilang beses ko pa yung pinractice kagabi sa harap ng salamin. Humugot ako ng malalim na hininga bago marahang binuga yun at saka nagsalita habang nakatitig din sa mga mata niya. I vow to love you with all my heart. I vow to understand you in any ways I can. I vow to make everything I can do just to make you happy. I, Celine Mendoza, take you Lucas Santiago to be my lawfully wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Nanginginig pa ako ng isuot ko sa daliri niyang singsing na sumisimbolo sa pag-iisang dibdib namin. Ilang sandali pa'y may binikas ang pari hanggang sa dumating ng pinakahintay ng lahat, ang halik ng pag-iisang dibdib. Naghihiyawan ng mga tao, ngunit wala sa kanilang atensyon ko kung hindi nasa lalaking nasa harapan ko na dahan-dahang inangat ang belokot saka walang pasabing sinakop ang labi ko. Napapikit ako habang sinasam yung halik niya. Marahan yun habang banayad na gumagalaw ang labi namin. Napatingin ako sa kanya na maghiwalay kami ngunit hawak pa rin na magkabilang kami niya ang pisngi ko. Mas lalo kong naiyak nang sumilay ang ngiti sa labi niya. Unang beses ko yung masilayan at parang may kung anong nagliliparan sa tiyan ko. Dahan-dahan niya akong hinila at kinulong sa mga bisig niya. Ganito palang feeling kapag kinakasal kahit na sa taong hindi mo naman mahal. In fairness, may tamis din pala si Lucas na itinatago sa katawan. 2 linggo nang nakalipas simula na ikasal kami. Habang maaga pa'y pinasa na nila daddy ang pangalan ng kumpanya kay Lucas. According to Lucas ay siya na rin nagmamanage noon. May sarili kaming bahay pero hindi yun pangkaraniwang bahay. Dahil sa laki kaya mansyon na lang ang sabi ni Daddy Mon ay si Lucas daw mismo nagpatayo noon. Anong ibig niya sabihin? Na si Lucas mismo ang nag-construct nun? Hindi lang pala siya businessman, construction worker din kung ganun. Pero syempre, biro lang. 2 lang kami sa mansyon ngunit maraming bantay sa labas. Tuwing Sabado ay bumibisita ritong katulong para maglabat maglinis ng bahay. Ako ang nagluluto ng pagkain naming 2. Ako lang ang maasahan sa aming 2 sa trabahong yun dahil mas kinudas nga yata hindi niya kayang lutuin. Wala si Lucas ngayon dahil nasa office at nagtatrabaho. Wala naman akong alam sa ganun kaya dito lang ako sa bahay. Besides, hindi pa ako pwedeng lumabas. I don't want to risk my life either. Mas mainam na yon kasi delikadong buhay ko ngayon. Nalaman daw kasi ng mga kakompetensya ni Daddy ni kinasal ako. Ayun tuloy kumikilos na ulit sila. Napabuntong hininga na lang ako. Napakapakialamero nila. May sarili naman kasi silang buhay kaya bakit yung sa amin ang pinapakialaman nila? Pakialamero much? Kasalukuyan ako nakatayo sa sala nang bumukas ang pinto't niluwanan si Lucas na galing sa trabaho. Sumulyap ako sa may orasan sa may dingding at napansing maaga pa para umuwi siya. Ngunit imbes na makialam ay kumibit-balikat na lang ako. As usual ay hindi man lang ni Lucas ako tinapunan ng tingin. Tuloy-tuloy lamang siya umakyat ng hagdan patungong kwarto. Napangiti ako ng mapait. Ito na nga bang sinasabi ko? Ayokong maikasal sa taong hindi ko mahal at hindi ako mahal. Simula nang makalipat kami rito hindi niya ako kinikibo. Madalang niya lamang akong tapunan ng tingin. Kakausapin niya lang ako kung may kailangan siya. At bilang ang bawat salita niya sa daliri ko, yun lang tapos na wala na.
Kumbaga ay para lang akong hangin sa kanya. Ayoko ng ganun. Hindi ganun ang pinangarap ko. Tinutok ko na lang ang TV sa paningin ko. Pilit na kinakalimutan ng presensya niya upang hindi ako makaramdam ng kirot sa dibdib. Let's eat. Rinig kong boses ni Lucas habang pababa sa hagdan na hindi ko inaasahan. Halos manigas ako sa kinuupuan ko. I gripped the remote so hard. I can't believe it. Did he just ask me to eat with him? Nakamaang akong bumaling sa kanya. Malamig lamang ako nakatingin sa kanya na parang wala lang yung pag-aya niya sa akin kumain. Kung wala lang yun sa kanya, pues sa akin big deal yun. Unang beses niya akong ayain kumain. Sinong hindi magugulat? But regardless of that, I just nodded my head while I'm still in daze. Nauna na akong pumunta sa kusina habang nakasunod naman si Lucas sa akin. Nang ako mangkukuha ako ng kanin at ulam ay naunahan niya na ako. Napalunok ako ng magtamang paningin namin. Kapag kuwanay siya na mismong naunang nag-iwas ng tingin, si Lucas na rin mismong naglagay nun sa plato ko. Hinayaan ko. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.